Amen! Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at magandang tanghali sa iyo, partner. Good afternoon. Salamat sa Panginoon na muli tayo ay umeere sa kabila ng isang mainit na tanghali. Amen. So binabati ko po ang ating mga masusugid na taga-subaybay ng programang ito. Kasama na natin ngayon, partner, si Sir Jeder Landicho. Wow, yung ating missionary yan. sa Cavite, no? Yeah. And of course, kasama rin natin si Sir Maki. Kasama natin si Sir Amen. Maki ngayon. And of course, yung ating missionary sa Patnongon, si Amen. Sir Joel Tandoy. Magandang tanghali sa iyo, Sir Jenner. At yung nalalapit na maging isang mandirigmang tatay, si Sir Henrico. At sina-shout out niya yung ating interpreter. Amen. So, magandang tanghali din po kay Sir Jeffrey Santos. Ano po? At maging si Sir Andy Agdon. Magandang tanghali sa Sir Andy. At maging si Sir Randy Cosare. Magandang tanghali. At kasama rin natin yung missionary natin sa Caloocan, si Sir Rick Belmonte. Magandang tanghali sa iyo, Sir Rick. At gayon din ay kasama natin si ating missionary sa Batangas. Oh, yeah. Si Sir Ian Juarez. Yay, man. Magandang tanghali sa iyo, Sir Ian. Good afternoon sa inyo lahat. At salamat sa Panginoon na tayo. And of course, kasama din natin yung hari ng YouTube. Ay, si Jai ba yan? Jai, busy. magandang, mag-video call na lang tayo, Sir Jai. Magandang tanghali sa iyo, Sir Jai. At gayon din po, mga kapatid, ay binabati ko rin ang lahat po ng masugid nating taga-subaybay sa iba't ibang sulok ng ating mundo. At yung ating taga-subaybay sa Japan, sa United States, at sa Hong Kong. Magandang tanghali po sa inyo at lahat po ng sulok ng ating area, ang North, South, East, West. Magandang tanghali po sa inyo sa lahat po ng mga tatay na nasa iba't ibang lugar. And of course, kasama rin natin yung gusto na rin maging tatay, Sir Rudy, si Sir Jan Kilayko. Magandang tanghali sa iyo, Sir Jan. And of course, mga kapatid, ay binabati ko rin ang aming area, of course, ang West Bank family. Magandang tanghali sa inyo, West Bank family. At maging ang aking pamilya, Sister Cynthia, wag mong ubusin ang iyong lakas dahil darating ang iyong Panginoon. At ang aming dalawang anak, si Pauline at si Tricia, na nasa kanilang trabaho sa oras na ito. Magandang tanghali sa inyo, mga anak. And of course, yung ating mahal na pastor, binabati rin natin na kung saan makakasama po natin siya mamaya. At kaya wag po kayong aalis dahil marami po tayong mga pagpapala na nakahanda po sa inyo sa tanghaling ito. Sir Rudy. Amen, sir. Magandang tanghali po sa lahat ng mga masusugid nating taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga sakaratig bansa ng ating Pilipinas. Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, magandang tanghali po. Lalong-lalo na sa area ng Makati Central Family. Amen. Magandang tanghali sa inyo. At happy birthday, Ninong Benvenido Quiñones. Oy, amen. Happy Happy birthday po sa inyo. Ay, amen. Magandang maligayang kaarawan sa iyo, attorney. Yan. At pwede natin yan i-celebrate sa linggo. Yan, tama. Wag na wag kayong mawawala, Ninong, sapagkat invited po kayo sa darating na linggo, sapagkat meron po tayong magandang fellowship na gagawin. Ipapasara natin yung Ledesma. Yan. Kasi birthday ni Ninong. Bernie. Benny. Attorney Benny Quiñones. At speaking na birthday ni Ninong Quiñones, ni Sir Benny. Nag-birthday din si Sir Bernie. At talagang malakasan sa Makati Central. Amen. Happy birthday sa inyo, Sir Bernie Pabula. At patuloy na i-bless ng Panginoon ang buhay po ninyo. Yeah. Amen. At Okay. syempre, nandito yung mga tatay, si Brother Cesar Deos, Oy, nakatutok maganda. na. Oo. Kita mo naman, At ha? saka yung aking uncle. Magandang tanghali sa'yo, Sir Dennis Quaresma. Yan.
And of course, kasama rin natin si Gabino. Oh. Si Gabino Pablo Ah, Pacba. Teka Brad, baka hindi ako makauwi. Yeah. Arog, magandang tanghali sa iyo at sa aking mga anak at enjoy nyo lang ang buhay habang wala ako. Wag na wag maglalaro ng apoy. Mainit ang panahon. Mainit, grabe. Grabe talaga ang init talo, Sir Rudy. Maglaro lang ng tubig kasi Kaya- pampalamig. Oo, Okay. kaya talagang grabe, apektado talaga tayo ng panahon. Kaya di baling mainit ang panahon, ay pananatilihin natin yung maayos nating espiritu. Amen. Ano, mapasama man ang lahat ng bagay, ngunit kapag maayos yung ating relasyon sa Diyos, walang bagay na maaring sisira. Ano? Amen. That's And right. of course, para magpatuloy na po tayo sa ating programa, ay tulad din ng dati nating ginagawa, ay magkaroon tayo ng balik aral sa ating mga natalakay noong mga nakaraang linggo about leadership. Sir Rudy. Amen. Dito po sa ating pag-aaral noong mga nagdaang Biyernes, mga kapatid, ay tinalakay po natin ay yung pagkakaroon ng strong leadership o mas lalo pa nating palakasin yung ating leadership sa loob ng ating pamilya. Amen. At nabanggit ko nga na kailangan palakasin kasi mabigat ang ating daladala, mabigat ang ating Amen. responsibilidad. At habang tumatagal po yan, mga kapatid, ay higit lalo po yang bumibigat kasi mas lumalaki ang ating responsibility sa loob ng ating Amen. pamilya. That's true. Maaari na nadadagdagan ang dami ng miyembro ng pamilya. Maaari din na lumalaki na rin kasi ang ating mga anak. Yeah. Ibig sabihin, yung nagmamature na sila physically, nadadagdagan ng kanilang edad. Yeah. Yung bata pa, nagiging teenager na. So habang nagkakaedad yan sila, ay palaki rin ng palaki yung responsibilidad na meron po tayo. Kaya sabi nga, noong mga nagdaang buwan na inaral natin, dapat talaga nating dapat natin talagang i-manage ng mabuti ang ating pamilya. Yeah. Sapagkat kailangan na kailangan. At mangyayari po yon, mga kapatid, kung palalakasin po natin ang leadership natin sa loob ng ating pamilya. Amen. At pag sinabi po nating palalakasin, mga kapatid, nabanggit natin nung nagdaang Biyernes. Ang sabi mo nga, Brother Noel, dapat yung decision should always be connected to God. Yeah. Brother Noel, tandang-tanda ako nung binitawan mo yung bagay na yon. Yeah, amen. Yung bagay na yon, mga kapatid, isa lamang yon sa mga puntos na para mapalakas ang ating leadership sa loob ng ating pamilya, kung ang bawat desisyon na gagawin natin ay talagang konektado sa plano ng Diyos sa atin. Yun. So yun ang pinakamahalaga doon. Kaya kailangan pagtibayin mo o palakasin mo ang iyong leadership. Sa paggawa mo ng desisyon, dapat siguraduhin mo na konektado yung desisyon mo na yan Amen. sa kalooban ng Diyos. Sapagkat doon pa lamang, mga kapatid, ay makikita mo na malilid mo ng mabuti ang iyong pamilya at magkakaroon ng prosperous life o success ang bawat desisyon mo, sapagkat yung desisyon mo ay konektado sa gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Amen. Amen. Doon, sigurado, solve na po ang puntos na yon. Yeah. At sabi nga rin natin, dapat naka-align po yan. Yeah. Naka-align yan, sapagkat kung saan ang gusto ng Diyos, yun na yun. Yeah. Yun na yun. Amen. Gamit ang salita ng Diyos, yun ang maging gabay natin, mga kapatid, sa paglilid natin sa ating pamilya upang naka-align Yeah. yung ating leadership. Yeah. Kasi Amen. kung hindi natin i-align yung ating leadership ayon sa gusto ng Panginoon sa atin, Yeah. ayon sa purpose kung bakit binigyan tayo ng authority, ay sigurado po yun na sasablay tayo kung hindi naka-align. Yeah. Amen. Pero kung yan naman ay naka-align, makikita natin very smooth po ang lahat. Yeah. Do, mga kapatid, na pag-usapan natin na merong resistant, merong opposition, may nag-o-oppose sa bawat leadership, sapagkat sabi nga ni Pastor, dinesign ang leadership ay naka-design na meron talagang opposition. Yeah. Amen. Okay? So Amen. i-expect na natin 'yon. Pero as I have said, kaya lang niyan may opposition dahil hindi pa natin na ipapaliwanag ng mabuti sa kanila
ang desisyon na dapat nating ipakita sa kanila. Amen. So, kung nauunawaan nila ang mga bagay na yun, mga kapatid, ay sigurado, sa halip na mag-oppose po yan, dahil ang desisyon mo ay konektado sa Diyos, ay magkakaroon na rin po yan ng submission doon sa leadership po natin. Amen. Amen? So, yun ang maganda ron, mga kapatid. At sa pagtitibay ng ating leadership, mga kapatid, ay may mga kailangan po tayong gawin. At nabanggit ko, Brother Noel, noong nagdaang Biyernes. Nagdaang Biyernes. Na kailangan, mga kapatid, ay i-develop natin yung ating sarili. Okay? I-develop natin yung ating sarili, yung ating leadership sa mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Amen. Ano po? Lahat ng bagay na patungkol sa Diyos, patungkol sa gawain ng Diyos, patungkol sa salita ng Diyos, abay kailangan i-develop po natin ang ating sarili sa pagdating sa bagay na yan. Amen. Kasi una, hindi po natin mapapalakas o hindi po natin mapapalakas ang ating leadership kung mismo yung sarili natin ay hindi po na-develop sa mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon. Okay? So kung ano ang trato natin sa salita ng Diyos? Kailangan ma-develop po natin yon bilang tatay. And then, ano ang trato natin patungkol sa gawain ng Diyos? Amen. Kailangan po ma-develop po ang bagay na yon. At kaya nga sinabi ko sa inyo, ipinasok ko po sa inyo nung nagdaang Huwebes, na yung karakter natin bilang tatay ay importanteng ma-develop din po yan. Sapagkat yung responsibility na meron tayo ay pabigat ng pabigat, kaya yung attitude natin, the moment na nabigatan tayo, baka maapektuhan yung karakter natin. Ano po? Amen? Maaaring kasi habang bumibigat, brother, bumibigat, ano ka niyan eh? Talagang ma-overload ka. Ma-overload ka. At habang na-overload ka, makikita mo, nagbabago na rin yung attitude. Kasi nabibigatan eh. Kaya nga Sir Rudy, maraming mga tatay na sa panahon ng ganyang kalagayan ay talagang nagpapatiwakal, Sir Rudy. Oo. Talagang kasi hindi kinaya. Hindi kinaya yung load na kanilang dinadala. So doon, mga kapatid, nakita ninyo doon po sa bagay na yon, ay talagang kailangan talaga. Kasi habang patagal ng patagal, bit-bit mo yan, nakapasan-pasan mo yan, yung responsibility natin, talaga naman na habang tumatagal ay bibigat yan. Bibigat ng bibigat. Sir Rudy, maputol muna kita. Kasama natin yung ating mahal na pastor ngayong tanghali. Amen. Nag-message si pastor. Amen. Sabi niya ang ating mahal na pastor, "Good afternoon, brethren. Enjoy watching this program with our family. Love ya." Amen. Magandang tanghali sa iyo, pastor. Amen. Amen. So, Sir Rudy. Okay, balik ako. So makita natin, habang tumatagal, mga kapatid, ay pabigat ng pabigat ang ating responsibility. Right. Amen. Kaya nga, kung yan ay pabigat ng pabigat, ay dapat pakunik ka rin ng pakunik sa Panginoon. Totoo yan. Dapat mas nakakapit ka ng mabuti. Bakit? Kasi habang lumalaki sila, pabigat ng pabigat ang responsibility natin, dapat mas higit kang nagtitiwala sa Panginoon, mas nadidevelop yung magandang karakter mo sa Panginoon, yung pagtrato mo sa Diyos. At tingnan mo, mga kapatid, kailangan ma-develop una yung ating tinatawag na humility. Nabanggit ko po sa inyo yon. At kung humility, mga kapatid, ang pag-uusapan, dapat, sabi ko nga, wala pong humility na mapagmataas. Ano po? Amen. Pagpapakumbaba po yan. Lagi po pag sinabi pong humility. Pero ang sabi ko nga, habang tumatagal, dapat nakikita pa sa atin ng ating mga anak yung pagpapasakop o pagpapakumbaba natin sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, yung humility natin towards sa pakikisama natin sa ating kapwa, yung humility natin o pagpapasakop natin towards doon sa gawain ng Panginoon at sa mga authority ng Diyos na ibinigay sa atin, ay dapat makita po yon na meron talagang humility, mga kapatid. Meron talaga. Kasi walang humility na walang submission mga kapatid. That's true. Kapag pinakita mo yung humility mo, lagi po yan kasama yung submission. Kaya amen. Importante po yung. Kaya ang tanong ko nga dyan, dapat nakikita o nadidevelop, mga kapatid, yung iyong character when it comes sa pagpapakumbaba. Amen. Na merong kasabay na pagpapasakop sa Panginoon. Kasi kung nadidevelop yan, mga kapatid, mas lalo pang titindi lalo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, mas higit kang magtitiwala sa Diyos at
mas lalakas ka dyan. Amen. Amen. Mas lalakas tayo dyan, mga kapatid. Kasi, sabi ko nga, habang tumitibay yung pananampalataya mo, mas lalo kang lumalakas eh. Yeah, that's Kasi right. mas lalong tumitindi ang pagpapasakop mo at pagtitiwala sa Diyos. Amen. That's right. Doon pa lang, gwapong-gwapo na yun eh. Yeah. At pagdating sa patience, eto brother, Yeah. kasi alam mo nyo, ang tao na pag nahihirapan, yung patience umiiksi. Ay, totoo yan. Oh, napansin Yeah, nyo po? totoo yan. Di ba? Talagang minsan oo. na doon talaga nawawala yung espiritu Oo. natin. Kasi nabibigat ang nasa alam nyo, tama ka Sir Rudy, sige. no? Kasi dahil sa responsibilidad natin mga kapatid, mga kapwa ko aman ang tahanan, ay minsan hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Yes. Lalong-lalo na kita mo may mga tatay na unbelievable no? Kristiyano na yan, pero pag nagkaroon ng problema, anong nilalapitan? Alak. Yan. Nag-iinom na. Iba na. Iba talaga. Pero kung talagang sabi mo kanina, Sir Rudy, i-connect natin lagi sa Panginoon. At ano man ang bigat natin na ating sinusuong, mga kapatid, ay tignan natin. Sabi nga rito ng Bible, no? Sa Matthew 11, chapter 11, verse 28. Sabi rito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, Yan. and I will give you rest." Kita amen. mo? Ang kailangan lang natin talaga, hindi natin kinakailangan na lumapit sa alak para makalimutan natin. Sa makamundong bagay. Ang makamundong bagay. Ang problema, nandiyan lamang yan eh. Yan. Hindi mo pwedeng lumayo ka man, mangibang bansa ka man, pumunta ka sa malalayong, sa magagandang tanawin. Kung hindi mo madidil yung pinaka-problema natin, yung ay talagang mananatiling problema yan. Kaya walang iba, sabi nga Sir Rudy kanina, kundi ilapit natin sa Panginoon. Yun. Pero Amen. mo, may kasama kang umaatang ng responsibilidad mo na dinadala. Para na sa ganun, nakikita mo, sabi rito, sabi ng Panginoon dito, I will give you rest. Yun. Amen. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya nga, bilang isang ama ng tahanan, dapat alam natin na talagang kasama natin lagi ang Panginoon. Nasabi mo nga kanina, Sir Rudy kanina, na kinakailangan natin sa magplano. And of course, totoo naman po yan mga kapatid bilang isang ama ng tahanan, ano ba talaga ang plano natin? Yun. Kaya nga, kapag nagkaroon tayo ng plano, of course, magko-commit tayo. Yan ang sinasabi ni Pastor. Yan ang sinasabi ni Pastor. Ano ba ang plano mo? Una-una, nung nagpamilya ka, anong plano mo? Ilang anak ang gusto mo? Yun. Diba? Siyempre, hindi na tira bahala ka dyan. Sabi nga ni Pastor dito, kaya kailangan ang mag-commit. Kaya kailangan ang commitment para hindi matakot sa hirap. Yun. Yes, sabi. Tama. Tuloy mo, bro. Kasi matatakot lamang tayo kung gumagawa tayo ng sarili natin pamamaraan. Yan. And of course, kinakailangan natin magplano talaga. Yung sabi mo nga, bilang isang ama ng tahanan, of course, ano ba talaga ang plano mo? Bakit ka nagpamilya? Yan. No. Of course, anong mo? Saan mo ititira? Of course, ito si Hener. Ito, papasok ito sa buhay pagpapamilya. Anong plano mo? Dapat may plano ka na. Para hindi na yung tira bahala ka na gusto ko lang mag-asawa. Kaya nga marami napapahamak at nangangapa, Sir Rudy. Yes. Mga ama ng tahanan na nangangapa, parang nagkakaroon ng culture shock sa kanilang responsibilidad na pinapasukan dahil wala silang kaplano-plano. Magsimula pa Kaya pag nahirapan, yun na yun, yung sinasabi. Kaya kapag nahirapan, anong ginagawa? Binibitawan na yung responsibilidad. Pero nung nanliligaw pa lang, akala mo, talagang walang katapusan na pag-uusap, walang yung kamustahan, walang katapusan. At pero nung nagkaroon na ng anak, ayan na. Saan nakukuha yung pagkain? Dapat anticipated na natin yung mga bagay na yan. Kasi marami naman na tayo nakikita mga ama ng tahanan na kung ano yung ginagawa nila. Kaya nga, bilang mga tatay, ini-encourage talaga ng ating mahal na pastor na makipag-fellowship tayo sa kapwa natin tatay. Yan. No? Dahil maaring yung problema mo sa ngayon o kaya yung problema mong tatahakin sa mga darating na panahon ay mapag-uusapan
during the fellowship, Sir Rudy. Oh, yeah. Kaya nga talagang kung ilalayo natin ang ating leadership sa salita ng Diyos, mapapahamak tayo mga kapatid. Mapapahamak tayo. Kaya nga ano ang pinagtutuunan natin ng pansin ngayon, Yan. no? Saan ba nauubos yung ating oras, no? Saan ba nauubos yung ating lakas, no? Saan ba nauubos yung ating pera, no? Yun. Of course, hindi masama ang kumita ng malaking pera, pero kapag hindi mo alam kung paano mo i-manage yung resources mo, yan ang isang magiging problema. At minsan yan yung nagpapalayo sa atin sa kalooban ng Panginoon, maging sa ating pamilya, Sir Rudy, di ba? Pag masyadong maginhawa na ang buhay. Oh, yeah. Di ba? Tignan natin yung katotohanan. Ilang kayang sa ating pamilya, no? May mga mas maraming yung hindi naman natin sinasabi na talagang mahihirap, no? Hindi, yung talagang namumuhay lamang sila sa kanilang yung pangangailangan, Yan. no? Mas marami yung nagsasama na pamilya na mayroon lamang Sapat lang. Sapat lamang. Sapat lamang na talagang nagsasama sila ng masaya, kumakain sila ng masaya. Mas marami tayong nakikita, mga kapatid, na talagang buo ang pamilya doon sa mga pamilya na may sapat na pangangailangan, na didil lamang yung kanilang pangangailangan, kaysa sa mga pamilya na talagang maraming pera, may malalaking bahay, maaluan ng buhay. Kaya nga, napakadali nilang magdesisyon na hiwalay eh. O, di ba, Sir Rudy? Kasi may maaluan. Kasi nga, alam nila na kaya ko naman buhayin ang aking pamilya, no? Lalong-lalo na kapag ang babae talagang nagtatrabaho, sabihin na kumikita ng pera, no? Ay talagang mahihirapan kang i-impose yung biblical principle, lalong-lalo na. Yan. Kapag walang napapakinggang salita ng Diyos, ay talagang kapag yan, mga kapatid, ay binangga mo ng salita ng Diyos, baka humantong talaga sa hiwalayan. Kaya nga, napakahalaga, Sir Rudy, yung sinasabi mong pagpaplano. Yun. At meron pa, bro. Alam mo, yung sabi nga ni Pastor, diyan kailangan talaga ng commitment. Yun. Kung commitment ang pag-uusapan, mga kapatid, isama na natin sa pag-commit na tayo ay magpapalakas ng ating leadership. I-commit na natin yan sa Panginoon. Kasi tingnan niyo, walang malakas na leadership, Brad, na takot sa responsibilidad. Totoo yan. Totoo yan. I-commit mo na talagang haharapin mo yung responsibilidad mo. Laging may oposisyon yan, Oo, Sir Rudy. totoo yan. Kita mo. Kaya kailangan harapin mo ng mabuti. Kaya nga tulad ng sabi ko kanina, yung patience ng tao, kapag hindi na-develop ang patience mo, bibitawan mo ang responsibilidad mo. Yeah. At lalo na kung hindi ka committed sa Panginoon. Sabi ko Yun. kung wala kang commitment sa Panginoon at hindi ka committed doon sa commitment mo sa Panginoon, Yeah. mga kapatid, kapag nahirapan ka, tatakbuhan mo na ang responsibilidad mo. Yun. Which is yun ang nakikita natin na nangyayari sa labas sapagkat nahihirapan sila. Yeah. Yung patience, yung temper nila, wala na yon. Nawawala po yon. Natatabunan ng kahirapan o nararanasan nilang hirap at inaayawan na nila ang responsibilidad na. Andali na nilang magsawa. Andali na po nilang mag-give up. Kaya kung tayo'y committed at andoon yung commitment natin na mismo tutulungan natin ang ating sarili gamit ang salita ng Diyos, magiging seryoso tayo sa commitment natin na yan, mga kapatid. Ay sigurado, mas mapapalakas ang ating leadership sa loob ng ating tahanan. Amen? So doon pa lang isipin ninyo humility, patience, and faithfulness. Isipin mo, bro, ito yung nakita ko na kailangan eh. Yeah. Kasi yung faithfulness natin sa Panginoon, dapat po nadidevelop din po yan. Yeah. Mga kapatid. As I have said, kapag nahirapan na ang tao, nagbabago na. Totoo yan. Minsan, Totoo yung yan. hindi na para sa Panginoon, kukunin na. Yun. Pati oras, wala na yan. Totoo yan. Uunahin yung oras, i-give up agad ang patungkol sa Panginoon. Yeah. Bakit? Nandoon siya sa kalagayan na nahihirapan. Nasa At may pangangailangan. Kung mapansin ninyo, no? May pangangailangan, may kagipitan.
Kaya yung kanyang faithfulness sa Panginoon, maging yung kanyang ikinumit, mahirap yun ang pinakamatindi. Nag-commit na siya, pero nung nahirapan siya, Binawi. binawi. Totoo Yun yan. ang mahirap totoo yan. doon, mga kapatid. Kaya nga dapat ma-develop talaga yung faithfulness natin sa Panginoon. Yun. Mga kapatid, kailangan yung bakit? Isipin mo, may mga nakatingin sa atin, yung ating pamilya. Oh. Sa totoo lang, mga kapatid, mawawalan tayo ng masasabi sa kanila kung mabubutasan tayo na mismo yung sinasabi natin, hindi natin ginagawa. Totoo yan. Kaya, yung faithfulness, sinasabi natin, maging tapat kayo sa Panginoon. Yeah. Mga kapatid, dapat una talaga sa atin Amen. bilang tatay. Pakitaan talaga natin ng talagang katapatan natin sa Panginoon. Kasi importante po yun eh. Kasi tingnan niyo, kung hindi madidevelop ang ating character, ang ating attitude toward, mga kapatid, sa mga bagay-bagay na patungkol sa Diyos. At sabi nga, kung hindi yan madidevelop, tatakot ka na ngayon mag-commit. Yun. O, Totoo di yan. po ba? Oh, Wala, takot ka mag-commit. Bakit? Kasi, wala eh. Hindi, May fear ka eh. may fear. Yeah. Yun yung masaklap doon, may fear. Pinakapangit sa lahat, hindi yung sa mga nag-commit naman kuno, pero binabawi, ay walang kaluguran ang Panginoon sa ganong klaseng tao. Oo. Hindi natutuwa ang Panginoon sa mga taong urong sulong. Oo. Abay, toss and fro, sabi ng Bible, yung urong sulong, mga kapatid, napakahirap po niyan. Kaisipan ng bata po yan. Hindi po yan ng mga matured Christian. Hindi ugali ng tatay. Hindi ugali ng tatay yung Yun. ganyan. Amen. Ang alam ko, ang urong sulong, laro lang yan Mga sa bata chess. yan. Pambata to. Yeah, Sa amen. chess, sa dama, ganun. Pwede yun. Pero mga kapatid, ang buhay ay hindi laro. Yeah, Ang amen. pagpapamilya ay hindi laro. Yeah, Ang amen. pagiging tatay, ang responsibilidad ng tatay ay hindi laro. Isang bagay na pribileyo na ibinigay ng Diyos na ipakikita natin sa ating anak na yung ating pagganap ay magre-reflect ayon sa personality ng Panginoon. Amen. Nagre-reflect That's right. yan. Amen. Makikita dapat ng ating mga pamilya yan na Yeah. ito ang tatay ko. Amen. Makikitaan mo talaga ng pagkamaka-Diyos. Nakikita Yeah. talaga yung attitude ng Diyos sa katatay ko. Ang galing. Yeah. Dapat nagre-reflect yan mga kapatid. Kaya nga, importante sa isang tatay na nadidevelop, mga kapatid, ang kanyang character towards sa Panginoon, sa mga Yeah. bagay na Amen. gawain ng Panginoon at sa salita ng Diyos. Yun. Importante po yan, Amen. mga kapatid. At sabi nga ni Pastor kanina, mangyayari yan kung magiging committed ka. Kaya Amen. kailangan mo po mag-commit, mga kapatid. I-commit mo sa Panginoon. Amen. Kasi importante, kasi sabi nga ni Brother Noel Yeah. yung desisyon na gagawin mo, dapat konektado sa Panginoon. Amen. Oh, sa totoo lang, meron sinasabi ang Biblia dyan, brother. Yeah, sige, At sige. Colossians chapter 3 in verse number 17. Ito pa sabi ng Bible. And whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. That's Giving great. thanks to God and the Father by Him. Wow. Isipin nyo, mga kapatid, no? Kaya importante, mga kapatid, importante na sa bawat desisyon natin ay konektado tayo dapat sa Diyos. Andoon yung pag-a-apply ng biblical principle pagdating sa making decision, mga Yeah. kapatid. Pagdating sa making decision, i-apply mo agad ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi dapat, sabi ko nga, nung nagdaang linggo, dapat naka-align ang desisyon mo ayon, kapatid, sa plano ng Diyos sa iyo. Yeah. Dapat yung kung ano ang disenyo ng Diyos sa iyo, i-align mo ang sarili mo diyan. Yeah, Kaya amen. nga i-develop mo, lagi ko dinidiin sa atin, i-develop po natin ang ating karakter, mga Amen. kapatid. Sapagkat ang responsibility ay hindi po madali. Yeah. Pabigat ng pabigat. At kapag hindi na-develop ang karakter mo, yung sinasabi kong humility, yung sinasabi kong patience, at maging yung faithfulness, kapag hindi po na-develop yan, pagdating sa pananaw mo o sa pananaw mo sa gawain at yung attitude mo towards sa gawain ng Panginoon, mag-give up ka isang araw. Bibitawan mo ang responsibility mo. Yun. Pero kung ito naman ay susundan mo, mga kapatid, Yeah. gamit ang prinsipyo ng salita ng Diyos at magiging maliwanag sa iyo na anumang bagay na gagawin mo,
whether in words or deed, mga Mhm. kapatid, maliwanag ko yan dito. Do all in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Isipin mo kung ganun ang tindi ng pasok nito, Yeah. kung ganyan ka, ang mindful tayo sa mga ganyang bagay. Yeah. Aba, bawat desisyon ko dapat nakakonsulta sa Panginoon. Tama yun, Sir Rudy. Aba, isipin nyo, yung sinasabi ni Pastor noong doon sa Proverbs chapter 11 verse number 14, Mhm. na sabi nga, if there is a multitude of counselor, there is safety. O Amen. isipin nyo, the people perish dahil walang Lack of knowledge. lack of knowledge. No, Isipin amen. mo mga kapatid, kailangan talaga natin isang guni sa Panginoon ang bawat desisyon natin upang Yeah. hindi tayo magkamali. Amen. Upang Amen. hindi tayo magkamali. At dyan sa sinasabi ko po mga kapatid sa inyo, abay, maliwanag po yan na kailangan po talaga natin na mag-ask ng counsel lagi Mm. sa Panginoon. Amen. Okay? Mag-ask tayo ng counsel. Sabi ni Brother Noel, call unto me, di ba? Yeah. Binanggit mo nung nagdaang Yeah. ano yan. Call unto No. me and I will answer thee. Kita mo? Oh. And Do- shew the great and mighty things which thou knowest not. Di ba? Ganda. Ang sarap ng salita ng Diyos. Tapos gagawa tayo ng sarili natin po maraan. Ano, Sir Rudy? Isipin mo, mag-ask ka ng counsel. Kaya nga bawat desisyon, pag nagdidesisyon ako, bro, narinig mo naman, lagi naman ako Yeah. nagtatanong sa inyo. At saka, alam mo, ako Ang ating talagang pastor. nakagawian ko na talaga na kapag gumagawa ako ng desisyon, ay of course, kinukonsulta ko ang ating mahal na pastor. Yun, importante Kasi yun isa sa prinsipyo ng ating mahal na pastor, sa umpisa pa lamang, isama mo na ako. Oo. Kasi ano man ang mangyayari, hindi kita hihiwalayan. Yeah. Hanggang sa dulo, kakasamahin kita. Pero kapag gumawa tayo ng isang desisyon na bandang kalagitnaan na lang nung patagilid na yung bangka, saka mo ngayon na magpapa-counsel kay pastor, wala na. Mahirap na yun. Mahirap na at saka talagang delikado. Kaya nga, sabi ko nga sa akin sarili, bago ako gumawa ng desisyon, at naway magiging makaugalian natin yan na mga kapwa ko ama ng tahanan, na talagang isama natin ang ating pastor. Siya yung ating tatay no? Siya yung ating Amen. tatay ng pananampalataya. Sabi nga ng Bible, and I will give you pastor. According to my heart. According to my heart. At yan ay trabaho. Hindi naman tinatanggihan ng ating mahal na pastor yung responsibilidad niya, lalong-lalo na sa ating pamilya. Amen. No? At masasabi ko, kapag sumunod tayo sa ating mahal na pastor, ay proven na, Brother Rudy. Yes. Hindi naman ako nagsisi kung bakit lagi kong kinakasama ang ating mahal na pastor kapag nagkaroon ng plano sa aking pamilya. Talagang mas binibigyan niya pa nga. Sasabihin ng ating mahal na pastor, ano kaya Brad kung ano? So, ang decision, nasa sayo pa rin. Pero nagbibigay siya ng option na kung saan ay mas maganda kung yun ang susundin mo. Kaya nga, that's yung right. talagang dahil nga minsan sa kabigatan ng ating responsibilidad, ay talagang hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. Ay talagang yung leadership natin ay humihina. At kapag yung tatay humina, mga kapatid, wala siyang paninindigan, ay talagang mapapahamak yung pamilya. Yan. Isipin mo yung isang bahay. Yung isang bahay na yung haligi ay talagang inaanay. Nag-collapse. Anong nangyari? Tagilid. Hindi matibay pa. Hindi ka kampante na tumuloy sa isang bahay na tagilid. Na yung haligi ay mahina. No? Pero kung yung isang tahanan na talagang makikita mo na matibay, ay talagang magiging, sabihin mo yung pagtitiwala mo, ay maayos tong bahay na to. So, ganun din tayo mga kapwa ko ama ng tahanan, na tayo, kinakailangan natin laging maging matibay. Sabi nga ni Joshua, be strong and good courage. Amen. Diba? Katatakutan mo yung financial crisis mo, ay lahat naman nagkakaroon ng financial crisis kung yung Bangko Sentral nga, tumatagilid di ba? So, ando doon na yung pananalapi ng bansang Pilipinas Pero kita mo,
nagkakaroon ng Kung yung balon nga, natutuyuan eh. tama, kuya. Bakit tayo? Kasi minsan na mga kapatid, wala kasi tayong plano sa ating bilang mga tatay, no? Kailangan natin magplano. Ano pa talaga ang plano natin? Pagdating sa pera, kapag nagkaroon ka ng pera, anong plano mo? Baka mamaya one day millionaire ka. Kasi samantalahin natin kasi ngayon lang dumating ito sa loob ng ilang taon, 'di ba, mga kapatid? Pero tapos kinalimutan mo pa magbigay sa Panginoon, 'di ba? Naubos na. Naubos yung pera mo. Inutang mo pa yung tithes and offering, my goodness. Paano ka pagpapalain ng Panginoon? Ay, hindi mo naman sinusunod kung ano yung mga magagandang bagay para maging matibay tayo na ama ng tahanan, no? Kaya, mga kapatid, makinig tayo. Makinig tayo. Yes. Everyday, counseling day. Yun ang sinasabi ng Yun. ating mahal na pastor eh. Every day is counseling day. Bago pa lang mapahamak, andyan na ang babala. Kaya makinig tayo. Kaya napakalaking bagay sa atin to, mga kapatid. Dahil maging kami ni Brother Rudy, sa tingin nyo, palagay ko, sasabihin nyo, wala kami problema sa pamilya. No? Pero ang problema, talagang nandiyan lang ang problema eh. Andiyan lang ang problema. Ang pinakamahalaga, papaano natin i-deal ang problema na kasama natin ang Panginoon sa mga problema natin, Sir Rudy. Yeah. Kaya yung karakter na sinasabi mo, Sir Rudy, kanina, na talagang kapag may problema, nawawalan ng karakter, totoo yan. No? Kaya yung mga tatay, minsan hindi na alam kung anong gagawin kapag may problema. Yan. No? At nawawala yung karakter. Minsan tumitili pa eh. No? Daig pa yung babae pag nagkaroon ng problema, nagsasaba ugaling babae, no? Hindi natin dapat katakutan 'yan, kundi lagi natin hahanapin kung ano ang kalooban ng Diyos, no? Hindi bibigay ng Diyos 'yan kung hindi natin kaya. Kaya salamat sa Panginoon, Sir Rudy. Talagang yung karakter, napakalaking factor yan sa atin, mga that's right. kapwa ko ama Diyan ng tayo tahanan. nasisira eh. Yeah. Character, sabi nga, character is constantly doing what is right. No? Constantly doing. Magkaroon ka naman ng problema, gawin mo pa rin yung tama. Oh, yeah. No? Sir Rudy. Tama yun. Kasi tingnan mo, kapatid, kaya tayo hirap. Wala, hindi tayo constantly gumagawa ng mabuti. Yun. Madali tayo mag-give up. Yeah. Mahirap. Bakit? Mahirap. Hindi tayo committed sa Panginoon. Yun. Sipin mo, kung ang tatay committed sa Panginoon, may commitment sa Panginoon, Yeah. tapos yung kanyang commitment, syempre, sabi nga ni Pastor, yung agreement na yon, yung kasunduan na yon ay ipuput mo into action, mga kapatid. Talaga namang may mangyayari. Yeah. May mangyayari sa buhay ng tao kapag ganon. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Yeah, Mga amen. kapatid, walang bagay na makakagapi sa Panginoon. Totoo yan. Sa totoo lang, hirap lang ayaw mo lang kasing ilagay ang sarili mo sa pangako at sa salita ng Diyos. Yeah, amen. Joshua 1:8, maliwanag ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Sabi nga rito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yun. Have not I commanded thee, be strong and of good courage? Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whitherso thou goest. Amen. Isipin nyo, mga Kasama kapatid, natin ang kasama mo ang Panginoon. Yeah. Dito pa lang, Brad, kinatatakot mo ba to? Yeah. Ay, kung talagang tinanggap mo ang Panginoon, Yeah. pambira, sa palagay mo ba, iiwanan ka ng Panginoon? Hindi At tayo kung anak ka iiwanan. ng Diyos, di ba? Bilang isang anak talaga ng Diyos, doon pa lang kumpante ka na. Dahil Yeah. anak ka ng Diyos. Meron kang ama na magpuproteksyon sa iyo, maggagabay sa iyo. Ang tanong ko lang, ikaw ba nagtitiwala talaga sa ating ama? Mm-hmm. Ang importante magtiwala ka. Yun. Yung lubos na pagtitiwala. Kaya Yeah. palakasin mo ang iyong sarili.
Palakasin mo ang leadership mo. Yeah, Palakasin amen. mo ang commitment mo sa Panginoon. Yun. Mga kapatid, palakasin mo yan. Tingnan yung pinag-uusapan natin ngayon. Ito po yung year of commitment po Yeah. na programa ng ating simbahan. Mhm. So, dito, kamusta ang commitment mo? Mas going strong ba yan? Yeah. Going strong dapat yan. Kasi Yes, kung sir. hindi, babawiin mo yan. Yeah. Babawiin mo yan. Madali lang, sabi nga nila, baka hanggang salita ka lang. Yeah. Oh, Amen. yun ang sinasabi nila ng tao. Baka hanggang salita lang tayo. Amen. Kulang tayo sa gawa. Yeah. If sa Panginoon, iba na eh. Lifetime yan, Oo, Sir Rudy. Kapag nag-commit nag-commit tayo. ka na sa Panginoon, Oh. talagang inilalagay mo na talaga yung tiwala mo doon sa Oh, Panginoon. yun. Sabi nga ni Apostol Pablo, he is persuaded that he is able. Yeah. Oh. Yeah. Pero, Amen. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Talagang kayang-kayang ingatan ng Panginoon anumang bagay na ikinumit natin sa Kanya. Yes, sir. Mga kapatid, ang tanong ko, magdadalawang isip ka pa ba niyan? Yeah. Oh. Baka naman yung may problema ka sa pananampalataya. Yun. Kaya importante mga kapatid, palakasin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Mhm. Palakasin mo yung leadership mo. Yun. Magtiwala ka ng gusto sa Panginoon. Magpasakop ka, may pagpapakumbaba. Yeah. Amen. Andoon yung patience, i-practice mo. Kaya nga kasama yung long suffering, yung Mm. temperance doon Yeah. sa fruits of the Holy Spirit. Bakit? Yeah. Kasi alam ng Diyos na kailangan natin yun. Totoo yan. May malaking responsibilidad tayong haharapin. Yeah. Kaya importante na gamitin mo yung bagay na yun. Yeah. Ando na yun. Fruits of the Holy Spirit yun kapatid Patience, long temperance. Oh. Isipin niyo po yun, Kailangan yun. Kung hindi mo ipapractice yun at hindi mo palalakasin, mga kapatid, madali kang mag-give up. Yeah. Amen. Kasi pag nahirapan na, yan ang kadalasan pa naman Parang anak natin, tingnan ninyo yung anak natin, Kapag hindi po yan naturuan natin ng mabuti, Mhm. konting hirap lang, umaayaw na. Yun. Di po ba? Reklamo. Reklamo. Totoo Walang yan. na-accomplish kasi kapag nahihirapan, Oh. umaayaw. Oh. Baka hindi kasi nakita sa'yo na nag-i-endure ka sa hirap. Yun. Tama yun. Pero kung napakitaan mo yan ng magandang halimbawa, Mm. na hindi lang puro salita, Yeah. at nakita niya na kahit nahihirapan ka, nagpapatuloy ka, Yun. at hindi mo binibitawan ang responsibility mo, Yun. at nakikita yan ng anak mo, abay maniwala ka kapatid, gagayahin ka ng anak mo. Yeah. Amen. Gagayahin ka ng anak mo. Yeah. Kaya nga tingnan mo, kung yung bata, kung yung tatay kumakain ng gulay at walang pili sa kinakain at nakikita yan ng kanyang anak, Yun. ganun din ang ng anak Totoo yan. Kinakain din niya yung kinakain ng kanyang magulang Mm. Pero kapag hindi mo na ituro, ito anak gulay, okra, umayaw. Dapat Ay, lang natin talaga ipaunawa, Pagka, Sir Rudy, pagkain pa Paunawa lang may mo. problema na Ay, totoo yan. Ang Pagkain pa lang, daming lalo na kung trabaho. Alam mo kung bakit maiksi ang buhay ngayon, Sir Rudy? Dahil hindi namulat ang mga kabataan sa gulay. Yun. Na kung saan kinamulatan natin. Kaya, alam mo, Sir Rudy, mahihina ang katawan ng mga bata ngayon. Oo. Kasi tayo mga magulang, yung responsibilidad natin na talagang dapat sa umpisa pa lamang yung sustansya, no? Oo. Sustansya talagang minsan yung konsididor pa yung Yung partner. papalitan Oo. pa lang hotdog na Oo. lang. May gulay na pero Ayaw ng gulay. Ayaw ng gulay. Pamatanda lang yung gulay. Oo. No? Pero Isipin ang mo mga yan. bata, andyan yung corned beef, bigyan mo ng corned Oo. beef, sausage. No? Kaya nakasanayan. Kasanayan. Kaya nga, napakahalaga na talagang magkaroon tayo ng commitment sa ating Panginoon. Yes. At huwag tayong matakot, mga kapatid. At of course, kapag kinag-commit tayo, kinakailangan natin na i-check din natin. Nasaan na ba yung kalagayan natin? Baka mamaya, yan. sabi nga ni Sir Rudy kanina, baka hanggang salita ka lang, kulang ka naman sa gawa. Abay, napakahirap yon bilang leader ng tahanan na wala ka man lang action na ginagawa. No? Tandaan natin, mabigat yung responsibilidad natin bilang isang ama ng tahanan. Pero walang mabigat kung kasama natin ang Panginoon. Kaya nga, Yes. pinakamahalaga dyan, isang magandang verse nga rin yung sinasabi na seek ye first the kingdom of God. Oo. Ano? Seek ye first the kingdom of God. Ano man kalooban ng Diyos, unahin natin. Unahin natin. Huwag natin isantabi yung kalooban ng Diyos.
Kasi hindi natin na Diyos ang nagtatag ng pamilya, Diyos ang naglagay sa'yo bilang isang ama ng tahanan. Alam nga naman, pababayaan tayo ng Diyos kapag inuna natin yung mga kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano, para sa atin, parang Sir Rudy, ikaw ba, kung halimbawa, na nakikita mo na may pangangailangan yung anak mo at mapapahamak, pababayaan mo ba? Yun yung sinasabi. Siyempre, hindi natin pababayaan niya, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag yung anak natin ay makikita mo na masunurin. Ano man ang iyong sinasabi, sinusunod niya. Ibig sabihin, masunuring anak. Ay palagay ko, walang magulang, walang ama na magpapabaya sa kanyang anak na masunurin kapag nalalagay na sa kagipitan. Tama. So, ganun din Amen. tayo, mga kapatid. Napakasimple lang po yan. Kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay talagang hindi naman tayo talaga pawabayaan ng ating Panginoon Diyos. Minsan, inaalaw lang talaga ng Diyos yung krisis na sa ating buhay para manumbalik tayo sa Kanya. Manumbalik tayo sa Kanya at para magtiwala ulit tayo sa Kanya. No? Hindi sa sarili natin pamamaraan. At talagang minsan, titingnan lang talaga natin kung ano ba talaga yung priority natin sa ating buhay bilang isang ama ng tahanan. At of course, minsan, hindi na natin na-check yung ating mga anak kung sila ba talaga ay nananalangin pa. Yan. Importante yan. Pasok niyan. Napakahalaga ng panalangin, mga kapatid, no? Na magtiwala. Ako, sa totoo lang, talagang sa kalagayan ko ito, kasi talagang humihina ang ating katawan. Pag meron akong gustong gawing isang bagay, unang-una nilalapit ko sa Panginoon. Sasabihin ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Limitado ang aking lakas, limitado ang aking kaisipan. Hindi ko alam kung paano ko to gagawin. Pero ako'y lumalapit sa iyo. Napakaganda na tayo, mga ama ng tahanan, ay mapanalanginin. No? Nakikita ng ating mga anak, nakikita ng ating may bahay na tayo lumuluhod sa Diyos. No? Kailan tayo huling lumuhod sa Diyos? Nakasama natin ang ating pamilya. Ay, laging challenge ang ating pastor na talagang unahin nating i-minister yung ating pamilya. Pagdating sa bago natin na ma-encourage yung ibang pamilya, unahin natin na siguraduhin natin yung ating family ay na-encourage sa gawain ng Panginoon. At yung sabi ko, hindi lang tayo ang magkaroon dapat ng commitment, kundi yung ating may bahay, magkakaroon din ng commitment. Anong commitment mo ngayon? Ngayong taong ito. Ano may papangako mo sa Diyos? Ganun din sa ating mga anak. Anak, ano ba ang commitment mo ngayon? Pwede ko ba malaman? Asan ka na ngayon? Kaya responsibilidad natin yan, mga kapatid. Kaya nga, wag natin pababayaan yung ating commitment na commitment as in commitment lang. For this year lang, mga kapatid. Kasi next year, iba na ang tema natin. Wala na yung commitment. Mawawala na yung commitment. Commitment forever yan habang tayo nabubuhay. And of course, ang pinakamagandang commitment sa lahat, yung magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. No, Sir Rudy? Amen. So doon, mga kapatid, yung sabi ni Brother Noel, may konting oras pa naman tayo. Sundutan ko na lang ito. Isa sa makakatulong para mapalakas po natin yung ating pong leadership. Siyempre, dapat committed tayo doon. Amen? Mag-set po tayo ng regular Bible reading, Bible study, o pray and prayer sa loob ng bahay natin. I-set natin po yan. Yung regular. programa ni Pastor na Family Time with God. Yan. Isipin mo kung ipasok mo yan, mga kapatid. Kaso sa atin, kadalasan kasi, yung family time with God natin, ay yung devotion natin, umaga yon. Kadalasan kasi, umaalis na yung iba umaano na. Pero, may paraan. Why not? Pagdating mo, review. Review. Pero doon na lang mag-conduct na lang kayo ng Bible study sa loob ng bahay ninyo, and then mag-pray kayo, regular na prayer. Abay, pambira kapatid, sigurado makakatulong yan sa loob ng paano. Totoo yan. Sigurado yan, Brad. Marami ng mga bagay ang mga tatay ang nakalimot sa ganitong klaseng pamamaraan. Naging passive na. Kaya madaling bumaklas. Bakit? Kung alin yung nagpapaganda sa loob ng tahanan, yun tuloy ang inaalis. Totoo yan. Mga kapatid, hindi po yung malaking TV ang nagpapaganda sa loob ng tahanan. Yun. Hindi po yung malaking TV. Hindi rin yung gadget. Hindi yung gadget.
isang maliit na lamesa lang ang katapat niyan. Hanapin mo yung mga anak mo, upo-upo kayo dyan, sama-sama kayo. Pag-usapan nyo. Yeah. Sabi ko nga, nabubutasan tayo dahilan sa wala ng review, mga kapatid. Dinadala natin sa simbahan, pero hindi na natin nakukumusta ang ating mga anak pagdating sa mga bagay na kanilang napakinggan. Amen. At lalo na, hindi na po tayo sabay-sabay na nakakapagbasa ng salita ng Diyos, hindi na rin tayo sabay-sabay na nakakapanalangin. Yun. Amen. Aminin natin, nagkukulang tayo dyan, mga tatay. Kasi pag-uwi ng anak mo, pagod na. Pag-uwi mo rin, pagod na. Pero kailan ka magsiset? Yun. Mag-aantay ka ba na may magkasakit pa? Oo. Walang magkukusa niya kung hindi mismo ikaw ang magsiset. Totoo yan. So please, tay, yan ang kailangan. Pinag-uutos yan, Joshua 1 na ito. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night. Yun. Isipin mo, ipinag-uutos ito. 24 oras yan. Pambira, kapatid naman. Oo. Isipin mo na lang, pero sa aminin natin, passive na. Wala nang lakas, ubus na, pag-uwi, pagod na. Ang dahilan lang palagi, laging pagod. Pagod sa trabaho. Konting fellowship na lang, wala, ayaw mo pa. Fellowship na nga lang sa loob ng tahanan, nawawala, brother eh. Totoo yan. Nakakalungkot. Bihira na ngayon yan, mga kapatid. Kung kailan lumaki ang iyong mga anak, tsaka mo naman nakalimutan i-fellowship sila. Nakakalungkot naman. Lalo na, Sir Rudy, ngayon, naglabasan ng cellphone, di ba? Ayun yung masaklap doon eh. Bawat isa, andyan, nakaupo, pero pambiran lahat busy sa cellphone. Ayaw kausapin naman. Kamusta? Family, mag-banding. Family bonding. Family bonding. Kakain sa labas. Pero, tingnan mo naman, mga cellphone din naman ang harap kanya-kanya. Wala rin yung banding na yan. Ang pinakamagandang banding, dalhin mo sila sa bahay-sambahan. Umupo kayo at makinig ng salita ng Diyos. Yun ang pinakamagandang banding sa pamilya, no, Sir Rudy. Yes. Mga tatay, anyway, ito po yung mga pag-uusap na sigurado makakatulong po para sa mapalakas pa natin ang ating leadership sa loob ng tahanan. Maging committed tayo sa bagay na ito, mga kapatid. Kasi responsibility yan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sabi nga, i-apply mo lang yung biblical principle na itinuro sa atin, na napakinggan natin, mga kapatid, i-apply mo yan sa paggawa ng mga desisyon mo sa buhay. Dapat naka-align at konektado sa Panginoon. Sigurado, magiging maayos po yan. And then, mag-set ka ng rule at syempre, kasama yung ano ka ng council. Sumangguni ka. Isangguni mo. Kapag hindi kaya, sumangguni ka. Walang mahirap. Magtanong ka muna bago mo desisyonan. Alam mo, Sir Rudy, talagang dito sa ating simbahan, talagang hindi mo masasabi na lack of knowledge tayo. Totoo. No? Lack of knowledge. Dahil talagang punong-puno ng karunungan ng salita ng Diyos talaga. Lalong-lalo na yung bago nating pinag-aaralan, Sir Rudy, yung forgiveness. Oo. Mabihira. Ang ganda kaya ang pag-aralan yung talagang kung i-apply lang natin, mga kapwa ko, ama ng tahanan, yung pinangangaral ng ating mahal na pastor, ay tulong na yan, mga kapatid eh. Every service is counseling time, no? At ang kailangan lang natin i-apply. Kaya nga, kasama natin ang ating mahal na pastor. At kita mo naman kung lahat ng pamamaraan ay ginagawa niya para magkaroon ng maayos at magandang pamilya. Tulad ditong darating na linggo. May bago na naman tayong fellowship. Opo. Family fellowship naman to. No? Bago, kakaiba. Kaya nga kung hindi natin sakyan, kung hindi tayo maki-ride sa mga plano ng ating mahal na pastor patungkol sa pamilya, maiiwan tayo. At kapag, maalala lang natin yan, kapag napahamak tayo. Pag napahamak na ating pamilya. May sinasabi si Brother Andy Agdon. Sabi rito, Amen po, Sir Rudy. Change begin with our admission of shortcomings as fathers. Amen. Ito, pag inadmit mo natin, mga kapatid, kapag inamin natin, kapatid, na tayo nagkulang, mga kapatid, doon lamang magsisimula na mababago tayo. Kaya kapag inamin mo na dapat ang unang-unang pagbabago.
Kapag hindi po 'yan hindi po natin inayos, di natin binago, di natin nakita kung saan tayo nagkulang. Sigurado po 'yan. Kayabangan na ho 'yan. Totoo Pag yan. hindi pa natin inamin. Saka bihira sa atin, mga tatay, ang marunong humingi ng sorry. Yo. Di ba? Sa totoo lang, pag kay maliman yan o tama, paninindigan mo na tama. Oh. Kahit mali ka. Sipin Kaya, mo nga. kaya nga sabi nga ni Sir Andy, change begins with our admission of shortcoming as a father. Yeah. No? Ay, walang perpektong tatay. No? Maging ang ating mahal na pastor, naririnig natin sa kanya na hindi siya perpektong tatay. Gwapo Tama. lang. Amen. Gwapo lang ang ating pastor, pero hindi siya perpekto. Tama. No? Pero kung pagdating naman sa kaayusan, ay dapat makinig tayo. No? At kailangan may hangarin tayo na mapaayos yung ating pamilya. Tayo mismo ay may desire tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, na magkaroon ng maayos na pamilya. At hindi natin maaayos yung ating pamilya kung ihiwalay natin sa salita ng Diyos. Kaya nga, dito ang church eh. Kaya para dito natin makikilala ng gusto ang ating Panginoong Diyos dahil pinag-uusapan dito ang salita ng Diyos. Kaya nga, kapag hindi natin ipinamumuhay yung mga salita ng ating napapakinggan, sabi nga ng iba, talo ka. Talo ka. Kasi mamomroblema ka kapag dumating sa'yo ang problema, hindi mo alam ang iyong gagawin, papaano mo i-resolba, ay talagang, kaya nga, baka humantong ka sa pagpapakamatay. Talagang hindi ako nagsasalita ng, kumbaga, hindi ako nag-iimbento ng salita, kundi katotohanan ang ating sinasabi rito. No? Kaya nga, napakahalaga na maging matibay tayo. Maging matibay tayo sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos at maging matapang tayo sa lahat ng bagay, no? Sa problema, sa pagsubok, matapang natin na haharapin dahil lagi natin tatandaan, kasama natin lagi ang ating Panginoon Diyos. Sir Rudy. Okay. At, So mga kapatid, sa ganung mga usapin, nakita naman po natin, amen? At sabi nga, i-take lang natin ito ng mabuti, mga tatay, sa ating sarili. At sigurado, magkakaroon ng magandang resulta ang ating pamilya. Yun. Palakasin mo yung leadership mo. Amen. Kasi pabigat ng pabigat ang responsibility natin. Yun. Kaya palakasin mo sa pamamagitan ng mas malakas na pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon, Amen. pagsubmit sa Panginoon, gamit ang salita ng Diyos, decisions making, laging kasama ang Diyos, dapat naka-align yan, at andoon yung paghingi natin ng counsel sa Panginoon at sa mga men of God para mas makakita tayo ng magandang solusyon, as well mag-set tayo ng regular na Bible study at prayer sa loob ng tahanan natin and maging fellowship sa loob ng tahanan natin upang sa ganon magkaroon ng sweet harmony ang ating pamilya. Amen. At ma-manage natin na mabuti ang ating pamilya sapagkat makukumusta natin kung ano na ang kanilang kalagayan, spiritual man o mga bagay-bagay na pangangailangan nila, malalaman po natin. Amen. Thank you so much sa inyong panonood sa amin at nawa sa mga magre-review pa lang ay panoorin nyo upang sa ganon ay mismo kayo makinabang din po ng blessing na ito, mga kapatid. Thank you, Sir Noel. Amen. So maraming salamat sa ating masugid na taga-subaybay at nawa sa darating na Biyernes ay magkasama-sama muli tayo sa programang ito, The Baptist Lands Father's Edition. So ang lahat ng papuri ay aming ibinabalik po sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. At sa Diyos ang papuri. Amen. Sadyang
kay buti ng ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Nadakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan iahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila